Bago madesisyonan ang pagpapasubpina sa bank records ng bise at kanyang asawa, naging mainit muna ang diskusyon sa ibang issue. Kabilang dyan ang pag-ungkat ni Senador Robin Padilla sa hinaharap niyang reklamo kaugnay ng Senate shooting. Bagay na pinunto ng ibang senador na labas na sa impeachment trial. At nakatutok din live mula sa Senado, si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Bel, naging mainit nga ang talakayan hindi dito sa impeachment court pero hindi dahil doon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, kundi maging doon sa mga reklamo naman na kinakaharap ng ilang senator judges. Sa pagsisimula ng impeachment trial, tumayo si Senator Judge Robin Padilla. Pero hindi tungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ang tinalakay niya, kundi tungkol sa reklamong obstruction of justice na kinakaharap niya sa ombudsman. Sinagot niya ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi umano siya naghain ng counter affidavit para maipaliwanag ang kanyang panig. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. Hiling niya sa impeachment court, mabigyan siya ng pagkakataong makapagpaliwanag. Sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami wag husgahan kaagad. Sumunod na tumayo si Senator Judge Erwin Tulfo para tutulan at talakayin sa impeachment trial ang mga isyong wala namang kinalaman sa bise. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. Punto niya, sa sesyon ng Senado ito dapat tinatalakay. This is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong, dapat po doon sa Senado natin, sa sesyon natin, and not here in this court. Sumunod na nagsalita si Senator Judge Alan Peter Cayetano na nagpuntong konektado naman sa impeachment trial ang aniyay pagbabanta sa ilang senator judges. The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayang is being heard and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context. May nangyayaring flood control scandal. Nabanggit din niya ang investigasyon sa kanya ng National Bureau of Investigation kaugnay sa anomalya umano sa pondo ng SEA Games noong Administrasyong Duterte. We consider Senator Marcoleta and Senator Jinggoy political prisoners. Weaponized yung Blue Ribbon Committee at weaponized yung ano. So Mr. President, hindi tama na sabihin na I wasn't, after we brought up the problem with NBI, they doubled down, naggumawa pa ng task force. I mentioned 2 colleagues sa SALN, I didn't accuse them. Sabi ko lang, just like Vice President Sara, just because tumaas ang SALN, can we already ask for the BIR, for the AMLA and the bank accounts? So sabi ko, yan ang i-discuss namin sa Monday. Nag-react na, nag-accuse. I did not take up your accusations here today. Si
Secretary Vince Dizon, 3 beses na nag-verify sa Taguig. Sinabi na 3 beses na walang ghost. Ngayon, i-verify ulit. I wasn't going to bring that up, but then i-question ninyo si Senator Padilla. Pero sabi ni Assistant Ombudsman Nico Clavano sa payag ni Padilla, Buti naman po at meron siyang pinakita no na isang counter affidavit, original pa po daw ang pinakita niya. Bagamat hindi ho siya nagre-reflect sa aming sistema. And it had already, the time to file a counter affidavit had already lapsed. So we will rely on what our system says, and we will take it from there. No? So as of right now, only Senator Alan Peter Cayetano's counter affidavit reflects in our system. bagay na kinontra ng abogado ni Padilla. It is evidenced by the received stamp by the Ombudsman on July 9 at 4:40 p.m. We are in possession of the original filed copy of the counter affidavit bearing the official stamp of the Ombudsman. The counter affidavit fully sets forth the defenses and the factual basis laid down by Senator Padilla regarding the alleged obstruction of justice case filed against him. The chair rules that the manifestation of Senator Judge Padilla shall remain in the records. Wala po kasi kaming sesyon. Ito lang po ang pagkakataong nakakapagsalita at nagkikita-kita kami habang recess kami. Pero umaasa ako, within hearing distance of my colleagues, na kapag nag-resume na po ang Senado sa susunod na linggo matapos ang sona ng Pangulo, may pagkakataon na po ang bawat miyembro ng Senado bilang senador, hindi bilang senator judge, na mailabas yung mga hinaing. Mel, bukas naman ay sasalang dito sa impeachment court itong si NBI Chief Melvin Matibag. Kaugnay pa rin po yan doon sa umunay pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.